Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa konseptong pangwika sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa nakaraang mga pagtalakay, nabatid ninyo ang kahalagahan at kabuluhan ng wika sa pakikipag-ugnayan. Nakilala din natin ang yamang taglay ng Filipino. Sa paglaot natin sa talakayan, lalo pa ninyong matututuhan ang kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw nating buhay. Sa pakikipag-interaksyon sa kapwa, pangangalap ng impormasyon, maging pakikipagpalitan ng ideya, ang tungkulin nitong kinagampanan sa pagbabahagi natin ng damdamin, ng ating kaalaman, lalo na nga sa panahon ngayon na gamit natin ang social media. Talakayin natin ang wikang pambansa bilang ating pagkakakilanlan, ang daan o instrumento para tayo ay magkaintindihan at magkaisa. Sa Pilipinas, Filipino ang de jure at de facto na pambansang wika ng bansa. Ito ang katangian ng ating pambansang wikang Filipino, ang pagiging de jure at de facto nito. Ngayon, alamin natin kung bakit. Kailan ba sinasabing de jure o de facto ang pambansang wika? De jure, ito ay mula sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay lawful. De jure sapagkat legal o naaayon sa batas na Filipino ang pangbansang wika. Itinakda kasi ito sa ating konstitusyon at tinitiyak ng ating konstitusyon ang pagkakaroon at pagpapaunlad ng isang pambansang wika. Ngayon, alamin natin ano ba ang isinasaad sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Constitution. Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Constitution, isinasaad dito na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat na payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa itinadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang daluyan ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Kailan naman sinasabing Filipino ang de factong pambansang wika? De facto sapagkat aktwal na itong ginagamit at tinatanggap ng mayorya ng mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, ang Filipino ay tunay na ginagamit at malawakang sinasalita sa anumang panig ng bansa. Higit na nakararami sa kabuuang populasyon ng bansa ang nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang Filipino, kaya nga de facto ang katangian ng wikang pambansang Filipino. Ngayon, sagutin natin, may ipinagkaiba ba ang wikang pambansa sa wikang panturo? Ipaliwanag. Okay, tama. Talakayin natin ang inyong mga kasagutan. Alam mo ba na kapag sinabing wikang panturo, ito ay medium o daluyan sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ang wikang ginagamit ng guro. Ito ang kanyang ginagamit na wikang panturo sapagkat ito ang wikang nauunawaan ng mag-aaral. Alam mo rin ba na sa Pilipinas ipinatupad ang Bilingual Education Policy noong 1987 bilang pagtupad siyempre sa mandato ng ating 1987 Constitution. Ngayon, alamin natin ano ba ang nilalaman ng mandato na ito tungkol sa BEP o Bilingual Education Policy.
Pangunahing nilalaman ng pulisiyang pangwikang ito ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo. So ito ang nilalaman ng bilingual education policy, ang paggamit daw ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo. Ipinatupad naman noong 2009 ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o yung tinatawag nating MTV-MLE. Ano naman kaya ang binibigyang diin dito? Alamin natin. Binibigyang diin dito ang paggamit ng mga katutubong wika bilang unang wika ng mga mag-aaral na wikang panturo sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito kung kanina Pilipino at Ingles ang wikang panturo, bakit po merong MTB-MLE o Mother Tongue-Based Multilingual Education? Sa Mother Tongue-Based Multilingual Education na itinakda rin sa ating K-12 curriculum, ang Mother Tongue o unang wika ng mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo. Pero kailan? Mula kindergarten hanggang baitang 3 o grade 3 kung ano yung unang wika ng bata. Iyon ang gagamitin na wikang panturo. Ang unang wika ay nauukol sa wikang katutubo, taal o likas sa isang tagapagsalita na siya nitong unang natutuhan dahil ito ang nakamulatan sa tahanan o sa komunidad. Natutuhan ito sa kinagisnan o kinalakihang lugar ng isang bata. Sa programang Mother Tongue-Based Multilingual Education na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon, alam nyo ba na binanggit sa aklat ni Aguilar, Cañega, Aguilar at Palarcuna na sa kanilang aklat na Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino 2016 na sumasailalim sa programang MTB-MLE, 19 na pangunahing wika matapos madagdag ang mga pangunahing wika ng Ibanag para sa mga mag-aaral sa Tugigaraw, Cagayan sa Isabela, Ibatan naman para sa mga komunidad sa Batanes, Sambal mula sa Sambales, Aklanon sa Aklan Capiz, Kinaray sa Capiz na tinuturing na pinakamatandang wika sa isla ng Panay. Ganon din ang Yakan mula naman sa autonomong rehiyong na Muslim, Mindanao. At syempre ang Surigao noon na sumasakop sa lungsod ng Surigao sa buong lalawigan. Ito ang mga nadagdag ng mga pangunahing wika na sumailalim sa programang MTB-MLE. Ngayon dumako naman tayo sa wikang opisyal. Kapag sinabing wikang opisyal, ano naman ang inyong pagkaunawa? Tandaan na kapag sinabing wikang opisyal, ito ang wikang ginagamit sa mga opisyal na komunikasyon ng gobyerno, opisyal na dokumento na may kinalaman sa korte, lehislatura at pangkahalatang pamamahala sa gobyerno, at maging sa sistema ng edukasyon. Ngayon, alamin natin kapag sinabing wikang opisyal, ano ba ang itinadhana ng batas tungkol dito? Sa Pilipinas, itinakda ng 1987 Constitution ang Filipino at Ingles bilang mga opisyal na wika ng bansa. Ano nga uli ang mga opisyal na wikang itinakda ng ating 1987 Constitution? Tama, Filipino at Ingles ang ating mga opisyal na wika. Ngayon, alamin natin ano ba ang tiyak na probusyong pangwika ng konstitusyon tungkol dito. Binanggit sa Artikulo 14 ng 1987 Constitution ang mga sumusunod sa Section 7, ukol ito sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo. Ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhanang batas, Ingles.
Sa Section 8 naman ng Artikulo 14 din ng 1987 Constitution, isinaad naman ang ganito. Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. Sigurado akong ganap na ang iyong natutuhan. Binabati kita. Ngayon dumako tayo at yakin natin kung talagang malinaw ang naging pag-unawa ninyo sa ating naging talakayan. Subukin ko nga sa pamamagitan ng mga inihanda kong gawain. Bumuo ng pangkat na may 7 kasapi, pag-aralan ang gawain ng bawat pangkat, maaaring gumamit ng graphic organizer sa paglalahad ng inyong gawain. Pangkat 1, talakayin, ano ba ang isinasaad sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Constitution? Maaari rin gumamit ng ibang estratehiya upang maging malikhain. Para sa pangkat 2, sa pagtalakay sa wikang banbansa at wikang panturo, maaaring balikan ang mga pinagdaanan kasaysayan ng ating wikang pambansa upang matalakay ng mas masining ang gawain. At para naman sa pangkat 3, maaari ba na masining ding talakayin ang de jure at de facto na pambansang wika ng bansa? At para naman sa pangkat 4, maaari ba na manaliksik pa at talakayin ang tungkol sa Bilingual Education Policy o BEP? Ang bawat isa sa inyo ay malayang makapipili kung saan sa palagay ninyo ay higit ninyong maipakikita ang inyong talento. Malaya kayong makapipili ng pangkat kung saan higit na mas malilinang ang inyong kakayahan. Isaalang-alang din ang kalakip na pamantayan sa pagmamarka bago isagawa ang gawain. Muli binabati ko kayo ng isang maligayang pag-aaral at pagkatuto. Samahan niyo akong muli sa susunod na sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Ito ang inyong Teacher Lori na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka sapagkat naniniwala ako na ito ang wika at kultura mo. Hanggang sa muli, padayon!